So ngayon sabi ko nga last time, di ba tinuro na natin sa may reflection kung ano yung magiging basehan mo, kung ano yung papalitan mo na value ng x or y, kung alin yung magiging negative. So kung hindi mo pa rin naiintindihan yun, so pwede kang gumamit ng quadrant, or kasi may mga rules naman actually. So let's say hindi mo nga alam, nakakalimutan mo lagi, di gumawa ka ng quadrant. Ayan, ganyan. Then ilagay mo sa given itong quadrant 1 mo, yung x tsaka y, kasi parehas yun positive. Tapos ang sabi kasi dito, meron kang over x axis. Di ba yung over x axis or yung x axis natin, ito yung horizontal. Di ba? Ngayon, kung i-reflect natin siya sa x axis, ano yung magiging ordered pair natin? Pag nilipat mo tong sa quadrant 4, ano ba yung sign ng quadrant 4 mo na ordered pair? Kung sa quadrant 1 pareha sila positive, sa quadrant 4 may isa dong negative tsaka isang positive. So kapag sa quadrant 4 kasi magkakaroon ka ng x tapos negative yung y. So ibig sabihin, kapag ni-reflect mo siya over x axis, yung y mo magiging negative. So galing dito sa given na meron kang y equals x minus 3 squared plus 1, gagawin mo ngayong negative yung y mo, then ikakopy mo lang yung x minus 3 na naka-squared plus 1. So x minus 3 squared plus 1. Then kung gusto mo, kasi kailangan positive yung y so pwede mo siya i-multiply both side by negative 1, or pwede mo siya i-divide each terms by negative 1. Depende kung paano mo siya sasagutan. So, kunyari, dito sa case na to, i-multiply o di-divide na lang natin both by negative 1. Parang mas madali yung ganun lahat ng terms. Pero pwede siya multiply. So, sa case na to, syempre, yung negative, divide negative, magiging positive yon. So, matitira yung y natin doon. Then eto, kung meron kang positive sa taas, may negative ka sa baba, magiging negative yung sign. Pero hindi mo ito i-multiply sa each terms, no? Bali, ilalagay mo lang to dito sa gilid. Tapos, magkakaroon ka ng x minus 3 na naka-squared. Kasi kumbaga dito na lang natin sa labas na, kasi meron tong 1 dito, 'di ba? So parang 1 times negative 1, magiging negative 1. Pero consider naman kasi kapag may lang nakalagay doon na number, meron tong 1 na invisible. Then ito namang positive divide negative mo, magiging negative. So ito yung magiging reflected niya kapag over x axis. So ganun siya ginagawa. Ngayon, kapag naman gusto mo kunin yung expanded form yan, dapat marunong ka mag-binomial. Pero ito kasi naka-vertex form to Pero kung gusto mo siyang kunin siya as standard ba tawag doon? Expand mo lang to. So binomial mo to, then multiply mo sa negative. Pero ganito yata yung kailangan nyo. So pwede na yan. Pero basta kapag i-reflect mo siya over x axis, gagawin mo lang negative yung y mo. Tapos ngayon meron ka ditong try this, di ba? So sabi, paano naman sa graph? Sige, graph natin. Total dito naman Pagsama-samahin na natin. So i-graph natin to daw. Yan. Kailangan pala yung graph. So sa graphing, remember kasi kapag naka-vertex form na, madali na to i-graph. Ito yung pinakamadali kung paano mo siya i-graph. Kung iaalamin mo lang kung saan naka-open yung parabola mo. So di ba sabi ko last time, kapag meron kang given na y equals x squared, so it's either, lagyan natin ng variable a dito, coefficient. So kung meron kang y equals ax squared, yung magiging clue mo dito, kapag x yung may squared, it's either upward or downward yung graph. Nakadepende yan kung positive or negative yung a mo. So yung a nasa labas yun neto So kapag a yung positive yung a mo, upward yun. Then kapag negative naman, di downward. Gets yun, no? Then kapag naman x yung may squared, y yung may squared, ito naman it's either left tsaka right, o right tsaka left. So kapag a mo is positive,
Sa right yun. Kapag negative naman, sa left. Ayun na yung basihan mo. So, kung gusto mo kasi gawing table of values, sinuro na natin yung table of values, diba? Kung baga gagawa ka lang ng numbers na dalawa sa left ng vertex, tsaka dalawa sa right, para hindi ka mahirapan. So, kunyari, ito. Meron tayong x minus 3 squared plus 1. So, ang vertex form kasi, para makuha natin yung vertex, kung naka-form na siya as vertex form, kailangan mo lang siya ng h tsaka k. Yung h, dito siya naka-partner sa x. Tapos yung k mo, kung plus to, di plus na yon. Pero nagpapalit lang to ng sign guys basta nasa loob siya ng parenthesis. So, basta yung h, doon to sa x. Tapos itong k, yung constant mo, or basta nasa y siya. Pag magkasama sila ng y. Pero pag na-isolate kasi siya, yun na yung sagot mo doon. So, kunyari, meron tayong 3. So, i-reverse mo lang siya ng sign. Di ba meron siyang minus 3 dito? So, magiging positive 3 siya doon. Then, kung ito, plus 1, edi plus 1 na siya. Positive. Kasi nga, ang vertex form natin, remember, nakaganda siya ng format. So, yung HK mo, nandito yung parte. Kapartner ng X yung H, then yung K sa labas. Kapag positive yun, di positive na. Ito kapag minus, nagiging positive yung H mo pag ilalagay mo sa vertex. Pero sa equation, ganyan siya. Yung nakalagay dyan. Pero titing method kasi, kapag minus H, edi positive ilalagay mo dun. Kapag plus H, negative. Sana gets. Pag hindi mo na-gets, try yung panoorin dito yung mga graphings natin. Kahit sa conics, makikita mo yun dun sa mga conic section. Halos parehas lang kasi yung concept. Anyways. So ngayon meron tayo ditong vertex na nakuha na 3, 1 sa original na given. So paano natin ilalagay yun? So 3 units sa right, then 1 unit upward kasi positive. So ito yung vertex mo. So sabi ko nga, dahil yung x natin, yung may squared galing dito, sabi sabihin opens upward siya. Bakit opens upward? Kasi yung a natin dito 1, positive yun hindi naman siya negative. Kapag wala ka nakikitang number dito, ibig sabihin positive yung a mo doon kasi positive 1 yun. So ngayon, sabi ko, kapag meron ka ng vertex, pwede kang kumuha ng dalawang point sa right tsaka sa left niya kung mag-graph ka. So remember, eto is 1, 2, 3, 4, 5. So yun yung gagamitin mong table of values para makuha mo yung exactly na graph mo. So ibig sabihin, lagay mo dito yung 1, 2, 3, 4, tsaka 5. So, ngayon mag-substitute ka na lang ng value. Hindi mo pwedeng gamitin yung y equals to mx plus b kasi parabola to Iba ang parabola sa linear. Ang y equals to mx plus b, sa linear yan. Hindi mo yan magagamit dito. Naka-squared to parabola. Magkaiba ang equation ng parabola sa linear. Yung mx plus b, ginagamit lang yung sa linear. Anyways, at least klaro sa'yo. So, ngayon, magaganto ka. So, ngayon, kapag nag-plug ka dito ng 1 sa x mo, anong magiging value ng y? So, mental kaya, di ba, napag-aralan mo na yung integers yata, pinanood mo na yata So, kung magkakaroon ka ng 1 minus 3, that is negative 2. Negative 2 squared, magiging positive 4. Diba? Then positive 4 plus 1, magiging 5. So, magiging 5 dapat. So, kung meron ka ng 1, 5, dito sa Cartesian, pwede mo siya ilagay. So, meron kang 1 sa left, then 5 units right, ay up. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dito mo yun makikita. Then, kung gusto mo naman lagay yung 2 dito, so, lagay mo dito yung 2. So, ano yung magiging sagot natin guys kapag meron tayong 2 sa x? Tatamad nga. Yun lang. So, meron tayong 2 minus 3, that is negative 1. Negative 1 squared is positive 1. Positive 1 plus 1 is magiging 2. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 2, 2. So, kung ito yung 2 mo, meron kang 2 sa taas, dito mo yun makikita. So, yan. Then, lagay mo naman yung 4. Ay, yung 3, alam na natin, meron siya dito, di ba? 3, 1 siya.
Kasi nga siya yung vertex. Yan. Then balik tayo dito sa 4. So meron kang 4, minus 3 is 1, 1 squared is 1, plus 1 magiging 2. Then meron kang 5. 5 minus 3 is 2, squared is 4, plus 1 is 5. Reflection lang siya. Tingnan, parehas lang sila ng nakalagay. Kasi nga parabola yan. Sabik sabing galing sa vertex, yung nakalagay ng mga points dito, halos parehas lang sila. Symmetric kasi yan, ibig sabihin eh. Galing sa axis of symmetry. Anyways, ito na yung magiging graph mo doon. Yan, yan yung ng parabola mo. Ngayon yung reflected, pwede mo rin kunin. So, ito, meron tayong vertex dito. Ano ba magiging vertex natin dito sa reflected part? So, meron tayong y equals negative x times x minus 3 squared minus 1. So, meron tayo nun. Ano yung magiging vertex natin dito? So, 'di ba sabi natin kanina sa vertex, kapag negative, magiging positive. So, meron tayong negative 3 dito, so magiging positive 3 siya. At dahil negative 1 daw, di negative 1 yun. So, kaya nandito siya sa baba. Kaya nga siya reflected sa x over x axis eh. So, 3 tsaka 1. So, dito may makikita yung vertex. Then, gawa ka rin table of values para dito. So, para makuha mo yung mga points, tulad ng ginawa natin kanina. So, x, y mo. Then, sabi natin kung ito yung vertex. Kunin mo yung mga 1, 2, 3, 4, 5 mo. Tulad kanina. Then, i-plug mo yung mga value ng x dito each para makuha mo yung y. So, meron kang 1 minus 3. That is negative 2. Negative 2 squared is 4. 4 times negative 1 is negative 4. Then, negative 4 minus 1 is negative 5. So, magkakaroon ka negative 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dito mo ilalagay. So, na yun. Lalagay mo na ulit yung iba. So, plug mo lang yung 2. Anong kakalabasan? Pag meron tayong nilagay na to sa x. So, 2 minus 3. That is negative 1. Negative 1 squared is 1. 1 times negative 1 is negative 1. Negative 1 minus 1 is negative 2. So, parang maging inverted lang siya nito kasi nga reflected siya doon. So, kahit hindi mo na ilagay yun, basta naiintindihan mo yung sinasabi ko, basta ganyan tsura niya dapat. So, ito magiging negative 1, negative 2, tsaka negative 5. So, kung hindi mo naintindihan yung pag-table of values, panoorin mo ulit yun. Then, kung nalilito ka sa exponent, ay yung unahin mo. Tsaka yung PEMDAS. Madali lang naman yung kabisaduhin. Para hindi ka malito. So, ito yung graph niya, reflected siya sa x-axis. Gets? Ganyan siya ginagawa.